morning, Kuya. Rise and shine, mga kasambahay. Ngayong araw na ito ay makakatikim ulit tayo ng Filipino delicacy. O nga, Uncle, no? Kasi minsan na lang tayo makakatikim ng ganitong kakanin. Tama. At sikat ito sa Visayas. Ang main ingredients natin ngayon ay balanghoy. Balanghoy. Mga kasambahay, ang balanghoy ay salitang Bisaya na sa Tagalog ay kamuting kahoy. Ang tawag sa recipe ito ay puto balanghoy. Kaya tara na, magluto na ta. Let's cook it right. Tips mga kasambahay, ito yung itsura ng balanghoy. Baka kasi malito sila yung balanghoy tsaka yung gabi, pareho yung itsura. Gabi ba to? Ay, hindi to balanghoy? Ayo, balanghoy. Ito yung balanghoy. Yan. Una natin gawin ay i-grate muna natin ito. Ay, siyempre, meron na tayong binalatan. Yan. Happy birthday. Yan. Thank you. Para hindi mangitim ang ating mga kamoting kahoy, ay ibabad natin ito sa tubig bago natin i-grate ang kol. Pagkatapos natin i-grate, ay ilagay natin ito sa malinis na tela at pigain. Pigaing mabuti ang ating grated kamuting kahoy upang ito'y maging buhaghag ang kol. Ilagay na natin ang ating brown sugar at kinayod na niyog ang kol. Dapat ma-mix natin yung ating mga ingredients para pantay-pantay yung lasa. Habang hinihintay natin na kumulo ang tubig sa ating steamer, ay ihanda natin ang ating mixture. Sa ating mga molder ay pahiran natin ito ng mantika para hindi dumikit ang ating mixtures. Ngayon, lagyan natin ng muscovado. At tapos, ang ating mixture. Mas maganda din mga kasambahay na huwag nating i-press para hindi siya matagal maluto. So, okay na yan, hindi masyadong puno. Ayan, kumulo na yung ating tubig. Ayan, ilagay na natin sa steamer. Pakuluan na natin ng mga 40 minutes. At ayan, luto na nga ang ating puto balanghoy. Mga kasambahay, pwede din natin ipang negosyo ang recipe ito. Konting trivia lang mga kasambahay. Ang cassava contains a natural cyanogenic compound na pwedeng maging toxin sa katawan. Kaya dapat lutuin itong mabuti. Oh, tara na! Tikman na natin! Huwag kalimutan, bago kumain, manalangin.